Welcome to Milan! Wala kaming return ticket, pero dapat meron kayong return ticket. Grabe guys, sobrang lakas ng turbulence. Hello everyone! Today is another vlog and we're very excited because today we're going to Europe! Yes! We're going to Italy today, but ang flight namin ay Manila to Dubai and Dubai to Milan via Emirates. So, before tayo pumunta dyan sa ano na yan, I just wanna show you ano yung mga pinako, ano yung mga luggage na dala namin. Pero I'll be doing a thorough review very soon, maybe pagdating na lang namin doon. So, ayan sila. Magdadala kami ng 3 large pala. So, 3 sa aming dalawa na ng asawa ko. Ito yung sa akin, ito yung sa isa. May mga snacks pa dyan, no? Para tipid tips yan. So, basically, lahat na ng damit namin nandito na. And then, meron akong isang carry-on over there. Ang laman yan, extra clothes, makeup, mga medicines namin. Ito, mga supplements namin nandyan. Mga gamot, emergency meds, it's all here. And then, makeup, ano to, panglinis ng muka. Tapos, ito, neck pillow, natatanggalin ko later. Tapos, ito yung dala kong isang bag. Kasi ang daming bulsa nito, so okay siya. Yun lang. Basically, yung isang luggage namin nasa baba na. Bali, 3 large, 2 carry-on, tapos mga shoulder bags na lang namin. Yun naman ang mga dadalhin namin ngayon. So, kung gusto nyo malaman kung paano ako nagpapak, siguro gawin ko na lang to pagdating namin dun kasi we're on our way to the airport. Actually, 5:40 p.m. pa yung flight namin, pero currently, it's already 1 o'clock. So, we might leave here in 30 to 40 minutes. Tapos, we're gonna stay there for 48 days. Actually, wala pa kaming return ticket, pero wag nyo kaming gagayahin. Kasi today is a different circumstance kasi since may war going on, maraming mga aberya na hindi namin inaasahan. Kwento ko na lang later kung ano yung mga pinagdaanan namin. Pero thankfully, na-rebook kami ni Emirates. So, we're gonna fly via Emirates today. So, samahan nyo kami kasi i-vlog natin lahat ng pangyayari. Tsaka, since it's my second time in Europe, pero first time na yan natin in Italy, marami rin tayong i-explorein at marami tayong pupuntahan together. Tapos na namin i-check-in yung 3 large pieces of luggage namin. So, ito na lang natira. Yan. Yan na lang. And then we'll go to the immigration already. Balitaan namin kayo kung anong mga itatanong sa amin. So far, wala naman akong ibang dala kundi sarili ko lang. Wala kaming return ticket, pero dapat meron kayong return ticket. Pero titingnan na lang namin kung anong mangyayari. So, yun, balitaan namin kayo later. By the way, guys, pag pupunta kayo pala dito ng airport, make sure nyo nag-check-in na kayo online. Kasi mas maikli yung pila kaysa yung hindi ka nag-check-in online. Yun lang. Okay, nandito na tayo sa gate natin. Gate 116 here in NAIA Terminal 3. Okay naman ang check-in namin. Yung immigration namin, okay din. Basta smooth lang siya. Kung tatanungin nyo kung ano yung tinanong ng IO kanina sa akin. Basically, ang tanong lang niya ay, kailan ako babalik? So, sinabi ko kung kailan ako babalik. Yun lang. And then tatak. Si Mike, anong tinanong sa'yo? May tanong ba? Meron. Ano? Ang tinanong kung doon na ba ako nakatira sa Italy. Okay. So, hindi. So, we're So, sabi ko, tourists. hindi. And then, tiningnan niya na yung passport ko. And then, tatak na. Yeah. So basically, it was a very smooth and then ang bilis lang today. Parang hindi kami masyadong pumila. Tapos tuloy-tuloy even yung security check-in. Tuloy-tuloy lang siya, walang kahit anong eme. And then hindi na kami nag-lounge kasi wala na rin kaming card na pwede sa lounge before it was Security Bank. Pero parang hindi na Security Bank Platinum, dapat World na ang Security Bank. So, yun, inaantay ko pa yung Metrobank travel ko kaya para pwede sa lounge. So anyway, story time for all of you na gustong malaman kung paano yung nangyari since may war ngayon. Gusto ko lang din ikwento for the sake of remembering this. So if you want to forward this or merong playback dito na button, tapos pwede mo siyang i-times 2 or times 1.5 para bumilis yung salita ko. Parang yun yung hack ko pag ako nabobore ako. Minsan sa pinapanood ko. So binibilisan ko siya. So anyway, yung original flight namin was kaninang umaga, 7 a.m. And then supposedly may 19-hour Dubai layover kami. So anong plano namin? Dapat gagawin
gagawin namin yung ginawa ni Ivan before na nag-Dubai Connect siya. So since Emirates has this privilege na pwede kang bigyan ng complimentary visa para makalabas ka ng Dubai, yun dapat yung i-avail namin. So 19 hours yun. So pag Dubai Connect kasi merong free ka airport shuttle to and from the hotel, may free hotel stay ka at may free food ka. So yun dapat yung mangyayari. Tapos magtutour sana kami via Klook sa Dubai. Parang pwede kasi yun eh. And then babalik kami ng hotel ng gabi tapos tulog kami. Tapos the next day, flight na namin to Italy. Yun talaga yung original plan. But every day, medyo stressful siya kasi every day we've been checking the flight number. Hindi naman canceled yung Manila to Dubai. Pero yung Dubai to Milan, canceled siya. So yun yung kinancel. So pagising namin kahapon, Sunday, nakita namin sa email na, okay, your flight has been canceled. And then, okay. So ang ginawa, ang option lang namin is to call Emirates. So tinignan ko lang sa website nila ano yung Philippine number ng Emirates dito. So yun, tumawag kami. And then, I waited for 1 hour and 40 minutes before masagot yung call ko. So, ibig sabihin, ang dami ring stranded na passengers. So, yun, ang only option na pwede lang ibigay is refund, full refund, and then rebook the ticket. So, syempre, dahil nga may mga schedule kami for mission sa Milan, so, syempre, ang only option namin is to rebook. So, sabi namin, rebook us to the nearest flight. So, eto na yun. Parang for me, blessing in disguise na nga rin siya kasi nung una worried ako, sabi ko, ayoko magtagal sa Dubai kasi syempre parang the more na magtatagal ka doon, the more na matatakot ka, di ba? Although sabi naman ng mga friends namin na nandun, safe naman sila, okay naman sila, chill lang sila doon. Na-rebook kami, ito, imbes na 7 a.m. flight, 5:40 p.m. na. So, technically, nakapag-spend time pa kami sa bahay with my parents kanina. Nakita ko pa sila before kami umalis, nakakain pa kami ng lunch. Tapos nabisita pa kami ng mga friends namin kanina before we went here. And then, 4 hours na lang ang layover namin sa Dubai. Nagpo-film po ako. Sorry. So, ayun nga. So, 4 hours na lang yung layover namin sa Dubai. So, hopefully, on schedule kami na hindi kami madedelay para, alam mo yun, smooth na lang. So, ang dating namin sa Italy is bukas ng 8 a.m. So, yun, mapapaikli. So, hindi na kayo makakalabas, pero okay lang. Safety first, yun naman. Tapos, I feel like the Lord also answered my prayers kasi alam niyang medyo anxious ako na matagal kami sa Dubai. So, yun. Ayun lang. Yun ang story time namin. Magaling talaga si Lord. So, just to give you what we prepared for this flight, technically, the usual. So, rundown natin dito yung mga pre-travel checklist namin. So, una, of course, yung flight tickets na secure na namin, pero wala pa kami yung pabalik. So, gagawin ko yan pag-land namin sa Italy. Magbubook na ako ng ticket pabalik. And then, second is, of course, yung titiran namin doon. So, since this is part of our mission sa feast, they took care of our titirahan sa Milan. Pero since ang usual work namin for mission is on the weekends lang, Friday to Sunday. During the weekday, maglilibot kami. So, abangan nyo na lang kung saan kami maglilibot. Around Italy. Tsaka lalabas kami ng Italy. So, yun, abangan nyo na lang. And then, I also got my travel insurance. Since 48 days yung travel namin, kailangan may travel insurance kami for anything that will happen. So, we got it from Klook. I have the annual insurance na may Schengen. Tapos, of course, may visa na kami. Hindi ka pwede makaalis nang wala kang Schengen visa. Tapos, of course, we did our e-travel on the eGov app. So, kanina lang namin ginawa yun on the way here. And then, dapat may airport transfer pero mukhang may susundo sa atin, no? Yes. So, may susundo naman sa amin. So, hindi na namin kailangan problemahin yung airport transfer. Yung eSIM ko, I will buy my eSIM pa lang pagdating na namin ng Dubai. So, i-activate ko na rin sa Dubai yun. Para pag land namin sa Milan, okay na. Naka-activate na yung eSIM namin from Klook. Ayun, travel tax. So, yung travel tax namin kasama na sa airfare namin. Sinama na namin para wala na kaming isipin. Pagdating namin doon, magwi-withdraw na lang kami ng money and then we will just use mostly our credit cards for transaction. And then for the tickets for the train, nga gawin namin, bibili na lang kami din sa Klook or sa ticketing office. Single tickets na lang muna siguro yung best option namin. So yeah, that's it. Ang next videos na lang natin, yung boarding na namin and yung nasa airplane na tayo ng Air Emirates, papakita ko rin sa inyo yung itsura nung plane namin later on. We're flying economy class. Pakita namin sa inyo along the way. So, the total flying hours namin today will be 9 hours. So, we'll arrive in Dubai later at 11:10 p.m. time nila. Yung ano pala namin, yung package na kinuha namin, baggage namin is 30 kilos. So, sa Emirates, ang kinaganda sa Emirates, pwede ka magdala as many bags as you can. You can check in as many bags as you can. Basta the total of luggage allowance should be 30 kilos. Kaya yung akin, dalawa yung chinek-in ko, dalawang large. So, yung isa
13 kilos yung isa, parang 15 kilos. So, hindi pa siya 30. And may iiwan kami doon, kaya mag-free up pa kami ng space. Tapos, one carry-on luggage should be 7 kilograms. And then, meron akong shoulder bag. Yun lang yung dala ko. Okay, so, nagkaroon ako ng idea since matagal pa yung boarding time. Ang boarding time is around 4:30. It's just 5 minutes to 4. Mag-ano tayo? What's in my bag? Ito, this bag. Itong shoulder bag ko. Yan. Ito yung ilalagay ko sa ilalim ng seat sa harap ko para at least may idea kayo anong nilalagay ko. So, punong-puno siya. Una, I have my laptop kasi mag-work ako. Since 9 hours yun, maraming pwedeng gawin. Although, meron akong dinownload na Netflix na nanonood ako ng Undercover Hong ngayon sa Netflix. Kasi si Park Shin-hye, magaling siya. I also have a mask. So, in case may mga umuubo-ubo doon at sumisingot, so magmamask ako doon. Lagi ako may dalang Gaviscon in case sumakit yung tiyan ko. And then, ito, lip balm, bigay ni Achi. Tapos, meron akong maliit na bag here. Itong bag organizer na to, nasa loob to ng leather bag ko na isa. So, since tinatamad na ako na maglipat, ito na lang para isahan siya. So, anong laman niya ay, meron din akong inhaler. Yan, bigay sa akin. Meron akong palinis ng tenga. Ewan kung ba't may nandito sa bag ko. Nilagay ko lang in case. Itong favorite ko na lip oil, it's Pantene. Si Ivan de Guzman ang nag-ano sa akin, ang nagbudol sa akin ito. Binili ko to sa Hong Kong. Pero sabi niya, sa Korea niya ito nahanap to. Pero Korean brand siya. So, it's a gel type lip essence for moist, lively heat. Mediheal yung brand niya. So, paubos na siya. May dala akong bago. I also have a mask. So, in case mag-dry yung skin ko later. Kasi syempre, pag nasa aeroplano ka, mababa yung oxygen and all. Tapos magda-dry yung skin mo. Dry talaga yung skin ko. So, I brought this Kahi Soul. Yung binili ko sa Korea. Meron din akong Roihi Chuboko from Japan. So, ito yung pang sakit-sakit ng katawan ko. Kasi, sakit yung shoulders ko actually from the operation. Medyo masakit pa yung shoulders ko until now. So, nakakatulong siya, nare-relieve ako. Sa likod ko, ito, pwede siya sa likod, pwede siya sa shoulders, pwede siya sa back. So, ito yung itsura niya. Para siyang ilalagay mo lang siya patches, ilalagay mo sa likod mo. So, amoy ano siya, amoy matanda. Amoy ano, salon pass. Meron din ako mini notebook for all of my reminders, to-do list, mga kailangan kong bayaran na credit card, dito ko nilalagay yan. Tapos, andito sa loob ng pouch ko ay yung mga SSD ko. So, lahat ng files ko dito ko nilalagay sa SSD. Mabilis kasi mag-transfer dito. If you want the link, I'll share the link sa description. Share ko yung link. I also have breath freshener. Breath spray. Ayan, important yan kasi mahaba yung flight. Kung hindi mo dala yung toothbrush mo, breath spray. I also have a mini perfume. It's Clinic Happy. Ito yung perfume ko since high school. So, nagdadala lang ako ng mga ganito. Meron akong headband. Itong headband ko para in case kailangan ko siya. And then, I also have my Laura Mercier na powder. Translucent powder. Tapos, meron akong mga ball pens. Yan. Collagen drink from Nu Skin. Of course, ito yung product ko. Binibenta ko yan. And then, meron akong isa pang wallet. So, this wallet, bigay sa amin ni Diego, itong wallet na to, Disney wallet siya. From Disneyland, Hong Kong Disneyland. Nandito yung USD ko, and then another credit card here, and my Octopus card, kahit na hindi ko naman gagamitin. Pero, yeah, it's a card holder. And then, what else? AirTag. I have AirTag. Itong AirTag na to, important to kasi lagi kong dala to in case emergency. May AirTag din yung ibang mga, ay shucks, nilagay ba natin yung AirTag sa ibang bag? Shucks, di natin nalagay yung AirTag sa ibang bag. Yung bag mo ba may AirTag? Kasi nga, uso sa Europe yung mga, nakawan ng luggage. So yun. Of course, I have my Chok here, and then my very, very, very loving power bank. Hindi pwedeng mawala to sa akin. Itong buhay ko, power bank by Anchor. Pwede to, airport approved to. Nadala ko na to sa lahat ng flights ko last year, as in since February. 25,000 ma. Ayan, ano pa ba? Suklay, charger, shades, and another card holder. Ito lahat ng cards. Charger ng smart ring ko, yung Orion. Lagay ko na rin yung link. Ito yung charger niya. Tapos sa bulsa, meron pa dito sa bulsa nito. Maganda tong bag na to from Uniqlo eh. Ang daming bulsa. So dito sa bulsa, I also have this one. Ito yung mga iinumin naming supplements and vitamins namin later after ng dinner. So nandito na siya, nakaiwala na siya just for today. So anong laman ng kanino ba to? Akin to. Kasi merong pink, kasi may folic acid. So I have my vitamins, minerals, phytonutrients, antioxidants, may green tea supplement ako, may magnesium glycinate ako para kalmado ako at makatulog ako kaagad. May melatonin ako kasi alam ko messed up na naman yung body clock ko kasi iba yung time. So kailangan may melatonin ako, and folic acid and anti-cholesterol supplement. Yan, ito yung iinumin ko.
ko. Ito yung kay Mike. So, ayan. If you want this, also, ang ganda nitong lagayan na to. Pwede ko rin i-link to in the description box. So, ito kay Mike kasi meron siyang omega-3. Yan. Dito sa bulsa na to, I have another ball pen and a lip balm from Happy Skin. I love this so much. Lip oil siya. And then ito, mga panglinis ng salamin. Aside from that, I also have panlinis ng salamin ulit. Binili ko to sa Japan. Last. Kaya dapat pag pupunta kami sa Japan, bili kami ng isang box ulit nito. Kasi sobrang ganda nitong panlinis. I also have this new wallet stand na binili ko from Ulanzi sa Shopee. Meron. I-link ko rin yan. Ganda nito, guys. Kasi MagSafe siya. Papakita ko sa inyo. So, MagSafe siya, ganyan. Pag gusto mo manood, may stand siyang ganyan. Yan, naka-stand siya. Tapos, wallet din siya. Pwede mo lagay yung ID mo o kaya credit card mo. Nakalagay siya sa phone mo. Sobrang sobrang tibay niya. Ayan o. Siya nahuhulog. Tapos, pwede mo rin siyang i-ganyan. So, kunwari, gusto mo manood ng series mo na nakaganito, naka-landscape. So, pwede siyang nakaganyan. Kaya ganyan. Pwede ka manood na nakaganyan. Ang dami niyang pwedeng gawin. Tapos, ito pwede rin nakaganyan. Sobrang tibay niya. Tapos, pwede rin siya nakasabit. Kasi pag nakasabit, since siya, medyo matigas yung material niya, pwede siyang sumabit. So, makakapanood ka, makakapag-video ka. Yun lang, ang downside nito, medyo mabigat siya. Hindi siya super bigat, pero kapag hinawakan mo siya, medyo may weight na siya ng konti. Kasi nga, siya, metal. Ano man tawag dun? Parang ganun. So, this is from Ulanzi. But I like it so much kasi pag nanonood ako or nagte-text ako, at least di ko na kailangan hawakan. So, mamaya sa plane, pag nanood ako, edi nakaganyan na lang siya. Makakanood na ako ng hindi ko siya hawakan. Sililink ko na lang yan dyan. Ano pa ba? Ito sa mga bulsa sa gilid. May ballpen na naman ako dito. So, dapat ilagay ko na siya sa isang Tsaka ito, mga towelette. Iniipon ko to pag nasa plane. Humihingi ako ng mga ganito. Para hindi ako magdala ng isang buong wipes. I also have this one in case gusto kong mag-film sa bintana ng eroplano. Ayan o. May suction siya, tas MagSafe din siya sa phone. So, in case gusto kong mag-film. Tapos, very handy lang siya. Nilagay ko lang yan dito. May rosary ako, of course. Ayan. Nilalagay ko yun sa bulsa ko. Kasi nagro-rosary tayo before tayo lumipad. Tapos, ito, sa isang bulsa, meron akong no rinse foaming soap. Bigay ni Janelle. Kasi alam niya na ayoko ng alcohol. Kasi yung alcohol, feeling ko na nagda-dry yung skin ko. Tapos, feeling ko hindi siya nalilinisan. So, ito na lang, no rinse foaming soap. Yun lang ang laman ng shoulder bag ko. Tapos, mamaya, if may time, papakita ko naman yung laman ng carry-on luggage ko. So, yeah, later on. We have boarded, everyone. Andito na Emirates plane. And this is our seat. Sana wala kaming katabi kasi kami palang nandito. Very comfy siya. Pangalawang beses ko nang makasakay ng Emirates. Tapos merong earphone, merong blanket, and merong unan. So, yan. Lagay lang natin dyan. Lagay ko yung earphone here. We have screen, big screen. Ang laki na screen nila. Ito yung pinakamalaking screen na nakita ko. Tapos may ganito, USB. What's this? Pang earphone. Ito yung sabitan. And then table. Tapos sa likod, yan. Igaganyan mo yan, nakaganyan. Pero kasi, para hindi maano yung ulo mo. Pero kasi may neck pillow naman kami nadala. So, window seat tayo, guys. Yan. So, we're flying with this airplane, B777-300. CCR muna ako, yan ang gawain ko. Pagka board ko sa plane, CR na agad para dire-diretso ng tulog at ang work kung mag-work. So, it's currently 5:50. Dapat 5:40 nakalipad na kami. Pero, delayed lang siya for some reason. So, 45K. Ang CR nandito lang sa likod namin. Yun din ang gusto ko malapit sa CR. So, yun. See you later. Papakita ko sa inyo food. Hindi pa tayo nakakalipad. Traffic pa. That's Cebu Pacific. Grabe guys. Sobrang lakas ng turbulence. As in, umuuga-uga talaga kami. Nagpa-seatbelt sign na sila ngayon. It's dinner time guys. So, Mike is having beef pochero with rice. May kasamang bread, chocolate, salad, tsaka dessert. I don't know what dessert. And then water. And then, pwede kang humingi ng wine for as many as you like. Yeah, first. As many as you can. Me, I'm having roasted chicken with mashed potato. Same lang kami ng salad and dessert. Ayos, gutom na, gutom na. Bon appetit!
Touchdown, Dubai! Andito na kami. Actually, kanina pa kami nandito an hour ago. And once we landed, nakakatuwa kasi sobrang laki ng airport. We had to ride the bus. And the bus took us 10 minutes to get here in the terminal. And then another 10 minutes to walk going to the gate. So yung gate namin, ito nasa likod. Dito lang kami nagstay ngayon kasi gusto namin naka-recline yung chairs. We still have 2 hours to wait for our flight to Milan. Yung luggage namin, doon na rin namin mamimit. So hopefully wala namang aberya. So it was a smooth flight. Hindi lang ako masyado nakatulog. I think 1 hour lang yung tulog ko. So I was just watching Undercover Hong on Netflix. So hindi pa gumagana yung iba kong dinownload. Parang hindi complete. So dito ko ngayon nagda-download ako ng ibang episodes para matapos ko siya. It's another 7-hour flight going to Milan. Ang masasabi ko lang sa Emirates, sarap ng food. Walang tapon. Masarap talaga lahat ng food. Di ko lang kayang ubusin kasi ayoko rin mabigla yung tiyan ko. Saya. Sana smooth flight naman din kami later. Yun lang. I'll update you guys. Good morning, guys. Good morning from I don't know where we are. Pero parang nasa ibabaw kami ng Greece. Nakikita ko kasi sa map ito. Ayan. So, Athens yan. Sa ibabaw. So, yeah. This is our second flight going to Milan. We are 2 hours and 20 minutes away from Milan. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi madilim din. Tapos, antok na antok ako. Hindi ako nakatulog masyado sa first flight. So, tulog lang ako the whole time kanina. So, it's time to eat. And, finally, may croissant pa dito. Tapos, omelette yung pinili namin. There you go. Bon appetit! What's this? Yogurt. Yogurt. Granola. Oh, you put the granola there. And fruits. We're here in Milan, Italy. After 1 hour and 30 minutes in the immigration, finally natapos na kami. At nakuha na namin ang mga bags namin. Ito na. Diyos ko, napakatagal. Ihing-ihi na ako. So, yeah, nakapag-freshen up na rin tayo. Nakapag-toothbrush na. So, yung sundo namin naghihintay na sa labas. Nakapag-activate na rin ako ng eSIM from Klook. So, ang binuko ay 5G Euro para kahit anong European countries pwede siya. So, yun yung binili ko sa Klook. So, I think magkukotse yata kami. Hindi ako sure eh. Kukwento ko na lang later pagka nakalabas na kami. So, exciting! It's currently 10:27 a.m. and the time in Manila is 5:27 p.m. So, plus 7 hours sa Pilipinas. Mauuna dun. Yun yung time difference. Baka tanongin niyo ko kung may tinanong ba yung IO sa akin dito sa Italy, sa Milan. Wala. Walang tinanong sa akin. Kay Mike meron. Ano daw gagawin niya dito sa Italy. So, yun. Wala naman akong pinresent na any documents. Just my passport. Tas nagpicture lang and fingerprint. Yun. Ito itsura ng luggage belt. Ba tawag dyan? Baggage claim. Yan. Labas ng airport, ito yung Sheraton sa tapat namin. Ang ganda naman ng Sheraton, parang kakaiba yung building na itsura niya. Oh. We're waiting for our sundo. So this is our first meal here in Milan. We are actually staying in Loreto. So ito yung part, parang semi-center daw to ng Milan, Loreto. This is like 15 minutes away from Duomo Cathedral, yung popular tourist spot here in Milan. So kinain namin Thai, tapos nag-rice ako kasi gutom na gutom ako, tapos first meal, 'di ba? So parang gusto ko ng kanin. So buti dito kami dinala na dito kami mag-lunch sa Mo Thai. So ayan yun. This is along Loreto. So kung makikita nyo, ito yung parang rotonda nila nandyan na. Tapos dito sa street na to, ito yun. First of business after lunch is do grocery. Kasi yung apartment daw namin ay may lutuan. Ang gulo ng hair ko, oiling na. So mag-grocery muna kami ng mga kailangan namin para mas makatipid. Kasi yung meal namin kanina, technically, yung kinain ko is already 800 pesos. Mahal. So para hindi kami masyadong, alam mo yun, masyadong mahal. Magluto na lang si Mike.
hindi naman lutong-luto, pero you like prepare meals like, kunwari, yung mga salad and all, mga simple meals lang. So, we're in the cheese area. Mura ng cheese dito eh. Actually, hindi ako marunong. Pero sabi ni Mike, mura daw yung cheese. Mahal, huwag masyadong maraming cheese. Ay, dalawa lang yan. Mamaya hindi maubos yan. Ang conversion ng euros ngayon is 68.9. So, technically, siguro mga ano to, 210 pesos, mga ganyan. Ito, ang laki na nyo. Tapos, andito yung mga chocolates. Tingnan mo, ang daming Kinder items. Meron pa silang ganito. This is only for like 80 pesos. Kinder Brios. Ito naman parang Ferrero Fiesta. 2.89. So, mga 200 plus. So, yun din ang isang tip. Pagka mag-Europe ka, mag-grocery ka na lang. So, meron din mga pasta here, mga iba't ibang tinapay. Yung chamomile nila may melatonin. Ang galing. Buka natin tong classic chichirian nila. This is only for 149 euros. Ito pala, kanina pa ako naghahanap ng blueberries. Tama naman blueberries naman to, di ba? 70 pesos. Not bad. Ano na binili ni Mike? Ito na, may tinapay. Parang kumukuha siya ng lettuce na lang. Parang yun na lang yung kulang. Guys, ang mura ng tubig nila dito. Wala pang 1 euro. Hello guys, this is our apartment. We're in Milan. This is the second floor of the apartment and merong balcony outside. Sila nag-book for us, so hindi namin alam kung saan nila I think Airbnb yata. Tapos It's my home. It's My Home ang pangalan ng Airbnb. So, this is the bed, and then this is the, dining table. May microwave doon. Merong ref dito. May lutuan dito. Wait lang. Ito yung mga pinamili namin kanina. So, fruits, veggies, meat, oil, pasta, egg, mga cheese, pesto, blueberries, bacon, salad, chips, sausages, sauce, strawberry, apple, and all. Ito yung lutuan area. May lutuan dito kasi makakatipid ka talaga. Kasi ito sa baba tayo, wait. So, ito yung pababa. Medyo, it's a maze. Laki ng apartment. So, imagine yun. Kakabless lang namin ng buong apartment using our travel altar. So, ang laki niya. Ayan, ito na yung main door. Tapos, ito yung banyo. Tapos, shower, bathtub, and then ito yung sink. Tapos alam niyo naman sa Europe, walang bidet dito pero merong hugasan ng puwet, so magkahiwalay yan. So yung isa, pang hugas ng puwet, yung sa left, yung isa yung totoong inidoro mo. Dami nilang storage, kasi it's an apartment. Yan, tapos malaki yung mirror and all. Yan. And then here goes the master bedroom. This is where we're gonna sleep. May storage din sa Tapos ayun yung travel altar namin. Nilagay namin sa bintana. Wait yung holy water hawak ko pala. So ito yung holy water. Tapos ito yung exercise salt. Nilagay namin sa ganitong lagayan kasi nga gusto ko secured na secured. Pero hindi ganyan pag bumili kayo And then we also bought itong mga tubig na yan. Tapos may TV. Tapos ito napakalaki ng mirror, cabinet, storage area. Sobrang dami. Kamaubusan niya yung luggage namin. So kaka-check-in lang namin kaya pagpasensyahan yun na. So, we'll stay here for a week and then we'll go to other parts of Italy, Venice, Florence, yung mga pupuntahan namin. So, sa Venice, nag-book ako ng hotel sa Cloak. Sa Florence, wala pa. Pupunta rin kami ng Rome and Vatican City. We will spend our Holy Week in Vatican para may marami naman tayong pagninilayan sa Vatican. Yun. So, for now, kasi it's currently 4 p.m., luluto si Mike sa taas ng dinner namin. Tapos ako, magnanap ako dito. Mamaya mag-work, pagising, tapos tulog, bukas pahinga lang tayo, hindi tayo alis dito. Depende. Tignan natin kung pupunta tayo dun sa Duomo Cathedral kasi medyo malapit lang naman siya dito. Let's see kung saan kakayanin ang pagod namin. So, see ya!
Good morning, guys! Today is our day 2 here in Milan, Italy. And kwento ko lang sa inyo, di ba kahapon yung last clip, sabi ko, depende ko anong gagawin namin. Alam nyo, pagkatapos nung last clip na yun, humiga lang kami mag-asawa. That was 5 p.m. Tulog na kami, tas nagising kami 4 a.m. kanina. So, pagising namin ng 4 a.m., nagluto na si Mike ng breakfast kasi gutom na rin kami kasi di kami nag-dinner kagabi. Papakita ko na lang sa inyo yung breakfast na ginawa niya kanina. And then, natulog ulit siya after breakfast. Tapos gumising siya around 11 a.m. Ako simula 4 a.m. hindi na ako nakatulog. Naligo na ako, nag-work na ako, nagtapos ako ng mga deliverables. Tapos, di pa rin ako natutulog until now kasi parang ang dami ko pang energy sa sobrang lamig. Nantay ko lang na matapos yung mga kailangan gawin. Tapos ngayon, lunchtime na, nagluto ulit si Mike ng aming lunch na binili sa grocery yesterday. Ang lunch namin ay pesto! Yan ang lunch namin ngayon, pesto, o diba? By Chef Mike Ibiernas. Yes! Proud na proud siya sa gawa niya. Bon appetit! Kain tayo! Tingnan natin kung masarap ang kanyang pesto. Moment of truth. Let's taste the pesto of Mike Ibiernas. Init, umuusok. Nakikita niyo ba? Pwede na! This is your first time, right? Yeah. Cooking this one? For the first time, for a first timer, it's good. I mean, it could be better pa. Parang feeling ko kailangan pa ng mas matapang na pesto. Pero, okay na siya. Good job, my love. Yeah, kailangan pa ng mas matapang na pesto. Diba? Natikman mo? Top din ito ah. Bread. Low calorie pita. Low calorie pita. So, syempre, ako nagluluto. Ang asawa ko naman ay naghuhugas. Galingan mo ha sa paghuhugas, my love. Magaling ako maghugas. It's my expertise. Okay. Kahit ang lamig-lamig ng tubig, ayaw ng hot water. Oo. Yung lamig, icy cold. Masaya naman siya sa paghuhugas. More hugas to ka. More luto to ka. It's currently 5:09 p.m. Kakalabas lang namin on our day 2 here in Milan. Nagpahinga lang talaga kami buong araw today kasi ayaw namin na maubos ang energy namin. So, we are going to explore Duomo. whatever we can explore today via our feet. Unang stop namin is Duomo Cathedral kasi yun ang main highlight ng Milan. It's the main tourist spot. Look at the neighborhood. Iba-iba yung kulay. Ganda. Yeah, this is the neighborhood we are living in. Itong neighborhood namin ay Via Ugolini 10. So, wala siya sa central, pero nandito siya sa area where the universities are. I think. Parang yun yung sabi sa amin kahapon ng local. Kasi mas mura, tapos naka-apartment kami, di ba? Hindi kami naka-hotel. Kasi pag hotel, Milan is very expensive. Yun. So, nandito na kami sa train station. M-Line, Purple Line. So, ginamit namin yung GCash card and then we are stopping here. 3 stops lang. So, parang 29 minutes in total yung biyahe namin. We are in another line. Nasa red line na tayo. And look at the train station. It looks scary. Kasi tingnan niyo yung interior niya. Nakakatakot yung itsura compared sa kanina. By the way, guys, we are using Google Maps as our navigation tool. And gumana naman ang GCash card. Kay Mike lang hindi gumana yung GCash card. Hindi ko alam bakit. Diyan na yung train. Pero yung kabilang train yun. Yan siya. This is it. We are in Duomo. And, oh my gosh. Nakikita ko na. Unti-unti. Oh my gosh. Oh my God. Wow. This is the 3rd largest church in the world. Grabe, ang ganda. Ayun yung rooftop po. Punta tayo dyan tomorrow. It's so pretty. Woo! Welcome to Milan!
guys, nandito na tayo sa baba ng Duomo Cathedral. As you can see, ayan siya. Nandito tayo sa may pintuan niya where you can see napaka-intricate ng sculpture ng pintuan na to, which i-close up ko sa inyo. So makikita mo ibang images ni Jesus dyan. Ayan, like look at this one. Ayan, di ba? Pag hinawakan mo siya, mga angels, ayan, pag hinawakan mo siya, grabe yung pagka-sculpt. Ayun pa yung isa. Mama Mary yata yan. Teka, ano ko. Grabe. Look at this. This is so amazing. One of the beautiful churches I've ever seen in my life. Wow. Did you know Did you know what? that it actually took 600 years to finish the whole church? Oh yeah, yun And nga. then it's made of pink marble. And then there are actually 600 statues inside. And then ang pinakamaganda pa rito is that in every angle niya, tingnan nyo dito, lalo na dito sa sulok, even if it's marble, crafted siya. Tingnan nyo, sobrang sculptured siya. Ganyan siya kaganda. Pati yung steel, naka-structure din siya, naka-sketch, naka-design. So, sobrang ganda. Gold pa yung ano. Yeah. Ganun siya kaganda. Tignan niyo yung mga sculpture dito sa marble. Napakagaling. Ito sa gilid ng church, which is a very weird thing na merong LED screen dito. At merong mga commercial ng mga clothing brands. Ang kulit. But since it's just walking distance from the shopping area, which is the Galleria Vittorio Emanuel, dito kami papasok. Yan. May mga restaurants din dito pero for sure napakamahal dyan. Sigurado, napakamahal dyan. Pero punta muna tayo sa Galleria Vittorio Emanuel. It's a Nalulula 19th century glass arcade full of luxury shops and cafes. Wow. Look at that. Look at that. Tingnan natin kung magkano yung mga pagkain dito sa Mota Milan. 18 euros ang starters. Magkano yun? Oh, starter mo pa lang, 1,200 pesos na. Ang main course mo, 32. Ang main course mo ay 32. 2,000 pesos. Woo! Ang pizza mo, 15. Pero feeling ko naman, for sharing to. Kaya medyo okay na rin. Oh my gosh, look at this. So pretty. Dito na mga luxury brands. Hindi naman tayo bibili dyan kasi hindi natin afford. Hindi pa natin afford. Pero kahit afford natin, hindi naman tayo mahilig sa luxury items. totoo. Mag-travel na lang tayo. Oh my gosh, look at this. Tingnan yung ginagawa ng mga turista dito. May bull kasi dito. Naalala nyo na nag-New York tayo, di ba may bull din doon? It actually gives daw good luck. So magsispin ka dyan sa puwet ng bull to give you good luck. Pero hindi naman tayo magaganyan. Kasi hindi naman tayo naniniwala. Naniniwala tayo sa blessing ni Lord. So ayan yung itsura ng bull. So isa-isa silang nag-iikot dyan. Hanggang sa kung makikita mo may butas na yung bull na yan. Currently, it's 6:40 p.m. Sinusundan namin yung itinerary na binigay ni ChatGPT. Kasi sabi ko sa kanya, give us an itinerary tonight from 6 p.m. to 10 p.m. Ano mga pwede namin puntahan? So nakadalawa na tayo. Duomo Cathedral, yung Galleria,
yung shopping district na yon. Tapos ngayon, we're going to Brera District. It's a European street with food, restaurants, basta yung European street vibes. Yun yung pupuntahan natin ngayon. So, hopefully makapag-gelato rin tayo dun later. Naglalakad muna kami. It's a 10 to 12 minute walk from where we are. Grabe, nakikita nyo ba yung sky, yung kulay? Para lang to yung, alam mo yung nasa mga painting or ewan ko ba, ang ganda. So, nandito na kami sa Brera. Nahanap ko lang yung nandun sa ChatGPT. So, we're just gonna walk here. Ang daming tao dito. So, here in the Brera district, you'll find Pinacoteca di Brera, one of Italy's most important art museums. So, I think pwedeng pumasok. Nakapasok na si Mike. So, pasok tayo. Tapos punta tayo doon sa mga kainan doon later on. Okay? Let's go! Welcome to Brera. Wow! Tingnan nyo naman to. So, this is Italy's most important museum daw. Okay guys, so this is ano daw? Napoleon. So, this image shows the statue of Napoleon as Mars, the peacemaker. Yung hawak niya Is a symbol of victory in his right hand and then staff on his left. Pero yung specific na statue na to, ginawa ito Noong 1803, commissioned by Napoleon himself. This was made by Antonio Canova. We have finally arrived in the most charming neighborhood here in Milan. It's Brera. It's Brera District. Home of really good Italian restaurants, bars, romantic couple spot, and cobblestone road. Ayan, makikita nyo. So, maraming kainan dito. Madami ring mga shops. Ayan, may diptyque dito. Diptyque Paris. Tingnan natin kung magkano. Magkano yung mga range. Mas mura ng konti dito. 10 euros lang yung pizza. So that's 700 pesos or 680 pesos for a pizza. Not bad. Ayan, ang itsura. Pwede kang kumain sa labas. Nice neighborhood. So we decided to eat here in Brera 29 along Brera District. Yung dinaanan natin kanina para ma-experience naman natin yung kumakain sa labas with the locals. We're gonna order some pizza kasi never pa kami nag-pizza in this trip. Well, day 2 pa lang naman. So, feeling ko marami kaming kakaining pizza and pasta. So, I think also that the pizza here is affordable. So, our Caesar salad arrived. Ang lalaki ng cheese nila dito, no? Yun yung kitang-kita ko na difference. And then, meron silang complimentary bread and breadsticks. Parang ito palang busog ka na. Tapos water. Nantay na lang namin yung pizza. 4-cheese pizza yun. Guys, sobrang sarap ng Caesar salad. Ang kapal nung cheese niya. Tapos, ang sarap ng sauce, nung mismong dressing. Tapos yung asawa ko, tinapay yung kinakain, mabubusog na siya. Noon may pizza pa. Tikman mo yung salad. Hindi ko ito maubos, ang dami nito. Parang pang 3 tao tong salad nila. Pero not bad yung presyo niya. Diba? Sarap. Tignan mo kung gaano kakapal yung cheese. Kapal niya. Nakakatawa, nag-sorry pa talaga yung waiter. Ang tagal daw, pero sabi niya it's very fresh. Look at this, 4 formaggi. 4-cheese pizza. Oh my God. Can't wait. First bite. Oh wow, OA.
Yung cheese niya talagang iba-iba. Matapang yung isang cheese. But this is not your ordinary 4-cheese pizza. Because the cheese is really tasty. Meron strong taste yung isang klaseng cheese na to. My gosh, what a way to spend our first pizza in Italy. And this is only 10 or 14 euros. Marami pa to, ha? So guys, tapos na kami kumain at merong natirang isang slice ng pizza. So yung asawa ko, lagi yan nahihiya mag-take away. As in, tapos abundant siya. Ako hindi ko kayang matiis na may matirang pagkain. Isang mahal-mahal na pagkain, di ba? Tapos maiiwan dito. So sabi ko, do you do takeaway? Sabi niya, absolutely. So yun na nga, pwedeng takeaway. Kaya Marvin, sama ako. Napanood ko yung vlog mo, na nahihiya ka magtanong kung pwede mag-take away, pwedeng mag-take away. Kasi yung sa'yo, isa ka lang kumain, ang daming natira na pizza. So anyway, ang binayad namin ay 39 euros for this dinner. Kaya buti na lang, inuwi namin yung natitirang isa. Kakainin ko yan bukas. Breakfast. Grabe. Kung ang kinukuha mo ay architecture or fashion designing or whatever, basta structure heavy, my gosh. Or art. Art. Oo nga, art. Ma-appreciate mo yung buong Italy. Kaya pala marami akong nakausap na lahat ng nagpunta dito, ito yung favorite city nila in Europe. Italy Sobrang ganda talaga. Dami daw talagang nai-in love dito. Catholic daw siya. Catholic church pala siya. Yeah, formerly known as Santuario de San Giuseppe. It belongs to the Archdiocese of Milan. So, meron pa rin Holy Mass at 8 at 12. Okay. Ito ba yun? Yan ba yun? Yeah, there. Oo nga, galing. Okay, yay. Papasok na naman tayo sa Galleria. Basta yung shopping. Ang hirap i-pronounce, nalilimutan ko yung pangalan. Basta yung shopping, luxury shopping street dito sa may Duomo. Yung pinuntahan natin kanina. Guys, pag nandito kayo sa Duomo Cathedral, may sariling station siya. So, ayan yung entrance ng isa. Meron doon, meron din dito, at saka meron din dito. Ayan, pag nakita niyo yung M. Nakahanap kami ng gelato near our apartment. Yay! Oh my God, it's so big. It's so big, guys. Look, it's so big. Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Sarap, di ba?